Hello, hello! How are you guys doing today? So, ngayon, this video is about kay Ato, Mr. Pangit Lives Matter. Ganyan pala ang trato mo sa GF mo. Parang slave. Ganyan ka pala. I mean, matagal ko na nakita tong si Ato, yung mga videos niya. Tungkol sa babae, tungkol sa relationship. Tsaka yung sa slogan niya na Pangit Lives Matter na ginaya lang sa Black Lives Matter. Alam ko na basura to eh. Alam nyo kung bakit? Because all lives matter. All with a capital A. Hindi lang pangit. Hindi lang pangit lives matter. All lives matter. So, kakauwi ko lang galing trabaho. And on my way home, nakikinig ako sa interview ni MG dito sa XGF ni Ato. So, marami siyang sinasabi. Tapos nga, yun nga, dito sa video, dito sa 16 minutes, sinasabi niya na siya daw ang nagbabayad. Dadali niya po ako sa mga fine dining. Yung mahal ang babayaran. May one time pa po na dinala niya ako sa isang fine dining na restaurant. Umorder ako, isa lang in-order ko kahit na may pambayad naman kami. Kasi sa isip-isip ko, ako na naman magbabayad dito. Isa lang in-order ko, nagulat ako. May tomahawk, filet mignon, mga gano'n-gano'n. Tapos nagulat na lang ako, bill namin 10K. Tapos nung palabas na kami, pauwi na kami, aawayin pa ako. Wala kaming 10K, that's pretty expensive. It's like mga $200. I've never been to a fine dining restaurant. And I've never eaten yung mga ganong klaseng pagkain that it will end up $200, mga 10,000 pesos. Kasi ang mga kinakain ko is yung mga pagkain, normal na pagkain lang. Katulad ngayon, kumakain ako. Ito ang pagkain ko. Ayan, what's that? Chicken, zucchini, onions, naba cabbage. And I'm satisfied with this. Sa akin, okay na to. It's healthy. I don't have to spend much money. It's easy to make. I cook this by myself. mga travel or alis, yung mga kain sa labas, na hindi kami nag-aaway. Lagi niya akong inaaway kasi since mas matanda siya sa akin, nilulook up ko siya nanghingi ako ng advice sa kanya. Anong opinion mo sa ganito? Anong opinion mo sa ganyan? Nagkakaroon kami ng mga ganong discussion.
Pag may mga nasabi akong mali na hindi nag-a-align syempre sa mindset niya, nagagalit po siya, tapos nag-aaway na kami, yun na eh. Tuloy-tuloy na yun, bubulyawan niya ako, sisigawan niya ako. Minsan, sabi niya sa akin, lumayas na nga ako, ganun. Ito po yung pinaka-turning point na nagising na ako sa pagkakatulog ko. Okay. Nung in-email niya sa akin ayan, yung message na yan, saying na na-insecure siya sa akin, na aware pala siya na hindi niya ako tinatrato ng tama, pero tinutuloy-tuloy niya pa rin gawin para hindi ako umalis sa tabi niya, para nasa kanya yung control. Doon ako nagising na, aware ka pala. Okay lang sana kung hindi mo sinasadya na maitrato ako ng ganun. Pero aware ka, ginagawa mo siya in purpose. Doon ako nagising. Doon ako pinaka-nagising na, tama na to. So kumbaga akala ng lahat, no? Akala ko rin ngayon na si Ato ay literal na strong guy. Yun pala, in short, kailangan ka niya. Ayaw niya na umalis ka, makipag-break ka sa kanya. So, Hindi, weak naman. Ay, agree ako. Agree ako sa sinasabi ni MG. Weak naman na lalaki si Ato. Weak. Hindi niya binibigyan ng free will yung GF niya. Hindi niya pinagluluto nga eh. Sinabi na hindi pinagluluto eh. Hindi marunong magluto. Dito kailangan dito marunong ka magluto eh. You need to learn to cook for yourself here. Tapos, yun nga, weak. Kasi, he does not trust his GF. Tapos, ang masama pa doon, yung pagtrato niya ni Ato sa GF niya na parang slave. Yun talaga, yung palang kita na insecure talaga yung lalaki. Kasi wala namang ginagawang masama yung babae. Unless may ginagawang masama yung babae, you have proof na may ginagawa siyang masama. Pero kung wala naman, edi why not let her make her own choices? lumalabas nga ngayon na parang wag mo kong iwan. At yun yung naiisip niyang gawin para hindi mo siya iwan, yung sakalin ka. Opo. I-control niya po ako. Akala ko ba galit ka sa mga babae o kaya ganung kaliit na tingin mo sa mga babae, yung pala takot kang mawala sa tabi ng sumuporta at nagpakain sa'yo, nagbigay sa'yo ng magandang buhay, di ba? Oh my God. Sila kasi, dahil lumaki sila, nakukuha nila gusto nila kasi nga babae sila. Di ba ganun, di ba? Tama. Ibigay mo na yan dyan, babae yan. O, paunahin mo yan, babae yan. Uy, paupuin mo. Lalaki ka, lalaki mong tao. Chivalry is Laging babae. So ngayon, sinusubukan nilang makuha ulit, mapasunod yung mundo. There is nothing wrong kung papaupuin mo yung babae. Tapos ikaw ang tatayo. There is nothing wrong with that. What is wrong with that? Especially kung yung babae, what if she has her period? What if buntis yung babae? Kalokohan yung sinasabi nitong si Ato eh. Walang masama kung papaupuin mo yung babae tapos ikaw tatayo. That's a good thing. What's bad about that? Men are more stronger than women. So, tayo na lang ang tumayo. Sila ang umupo. What's wrong with that?
Bigla sa gusto nila. Tapos parang nagiging war na. Kasi nga, hindi na tama. Gender war. Ninenormalize yung mga hindi normal ang putang inang yan. Kupal. Easy lang, kapatid. Easy lang. Oo. Ikaw ba ay gusto mo talagang i-pursue na magbayad siya sa'yo na 5 million? Opo, kasi hindi niya naman po sineseryoso pag may pakiusap po ako sa kanya. So, bayaran niya na lang po ako para matapos na po kami. What if hindi siya magbayad sa'yo? Ano ang iniisip mong other ways na mabayaran ka niya? Eh di, papadala ko na lang po ng love letter. Okay, so willing ka na umabante na lang. Opo. Now, I see you well anyway. Nakikita niyo siya, mga kahombre ko, mukhang mas okay ka. Nung una kasi kitang nakita, personal comment ko, sa video ni Ato, hindi ka gantong kaayos. Naalala ko nung nagbi-video siya, nagvo-vlog siya, kasama ka, after ni MG sa buhay niya. Diba? Nakain kayo, ganto ganyan. It means na mukhang Di ba mukha naman okay? Yung ex-GF niya, itong si Wada. How she carry herself, how she speaks. Yung mga sinasabi, sounds reasonable to me. mas napabuti pa sa'yo na solo ka. At least maayos na yung pag-iisip mo. Di ba? Opo. Kanina, ang sabi mo is, hindi na ako affiliated kay Ato. Yes po. Dahil nakaka-receive ka ng mga threats sa'yo. Opo. Coming from influencers din ba to? Or mga tao lang nakakilala mo? Puro dami ako. Siguro dito na lang ako mag-end, guys. Mas marami pa akong gagawin. Pero, if you guys watch the interview ng buo, makikita nyo kung gaano kawalang kwenta tong si Ato. This guy is not a good example sa mga lalaki. Walang kwentang tao tong si Ato. Itong ex-GF niyang si Wada, tinulungan siya in hard times. Financially, physically. Tapos hindi pa siya grateful. Tapos itrato niya pa itong si Wada as a slave. Hindi ko alam kung anong isip meron ka, Ato. Pero yung isip mo basura. Parang katulad mo, proud kang pangit. Pero yung trato mo sa mga babae, pangit din. Kasi ang totoo, alam nyo guys, anybody, any man can get a woman. You treat them right. You don't treat them as a slave. Treat them normal. You be respectful to them. Maayos lang ang pagtrato nyo sa babae. Huwag nyo silang gagawin na parang sex lang. Katulad ng sinasabi ni Ato, huwag nyo gagayahin yan si Ato. Basura yan. So, yun lang naman. I'm peacing out. You guys have a good day.